Alam mo, masakit na nga itong ulo ko, nagbubuisit ka pa eh! Ate, hindi ko na ata kaya alagaan si Mama. Natira na nga yung kasal na kapatid mo, siya pa sisisihin mo talaga? Bakit ka ba sabat na sabat? Ikaw ba kinakausap ko? Kuya, ano ba? Kuya, tama na! Aray! Tinutugo ka! Aray! Uy! Ate, Tana, magiging okay din si Mama. Di ko akalain sa araw ng kasal ko pa mangyayari to. Ah! Kumusta? Ano nangyari sa'yo? Ha? Okay ka lang? Si Mama kasi, natakot ako, nakita ko nakabulagta, tapos duguan. Oo. Mukhang di naman malubha. Kailangan malubha muna? Yun ba gusto mo? Pati ako, matanda na, papatulan nila. Ay, Anton, sana gumising ka na. Gusto mong lumaki ang apo ko sa mga pamilyang nananakit at inutil? Kuya! Mag-isip ka, Anton! What do you want me to do? Bumalik ka na lang ng Toronto at pagpatuloy mo yung construction ng resort. Nasaan ka na ba, Anton? Hindi ka na ba talaga babalik? Kala ko mahal mo pa ako. Alam mo, minsan parang di na ako makahinga. Alam mo yung kahit na trabahong kalabaw tayo dito, parang di pa rin sapat. Kulang na kulang pa rin. Pagod na ako. Ivy, padala na ba ate mo? Naman, kakaalis lang ni ate. Pagpahingayin niyo naman yung tao. Hoy, bigyan mo ako ng 500. Anong gagawin mo sa 500? Mayabang ka na? Porket ikaw may hawak ng pera ni Cristel? Uya mo ako! Dapat mo ako respetuhin! Paano kita re-respetuhin, ha? Bukod sa inutil ka na, wala ka pang silbi. Tingnan ako! Diyan ka magaling wala mga 50! Kailan mo nga! Ma! Ma! God! Ano ba? Kamula! Diyan ba? Magising ma! Ma! Hello? Kaping-kape na, Ivy. Bakit? Ate, nasa operating room kasi si Mama. Ha? Pero wala na akong hawak na pera. Hindi ko na alam anong gagawin ko, ate, please. Diyos ko. Kuya, wag na! Kuya, tama na, please! Tungkol dyan ang kwento natin ngayong Sabado dito lang sa Tadhana.